Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14. Everybody please, ready, begin. Amen. For the second time, let me read to you our text. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. This morning, let me share with you the message of the Lord I entitled, The Whole Duty of Man. The whole duty of man. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, this morning, thank you so much for blessing us through thy words. I pray, O Father, that you will continue to bless our hearts. May you talk to us, O Lord. Gamitin mo po ang banal na Espiritu upang kami po ay i-convict, Panginoon, sa anumang magiging pangungusap mo sa amin. Lord, please empower your humble servant. I need you, O Lord. Your wisdom, power, fill me with your Holy Spirit, O Lord. And please guide me as I preach thy word. Thank you so much. I would like to commit to you everything, Heavenly Father, especially this message. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Mari na po tayo maupo. So, I hope na yung nakita po namin sa ibaba na nasa room, ang ganda, malaki naman yung screen. Kaya I'm sure, malinaw na malinaw din sa inyo na makakarating ang mensahe ng Panginoon. So again, the whole duty of man. Ito po ang naging closing verses po ng Ecclesiastes. Alam natin na ang aklat ng Ecclesiastes ay nagbigay ng emphasis sa lahat ng bagay na kung tutusin, pinagsisikapan ng tao at gusto ng tao dito sa lupa, pero binigyang diin po sa atin na walang kabuluhan, ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Lahat na ng bagay na po pwedeng gustuhin ng isang tao, ng isang typical na tao. Kung gugustuhin natin yung popularity, kung gugustuhin natin yung power, kung gugustuhin natin yung pleasure, kung gugustuhin natin ang prosperity, maraming bagay na posibleng sa mundong ito, hangarin ng tao, and I believe, mga minamahal, hindi necessarily sasabihin natin na ang mga bagay na ito ay masama, but away from God. Kung malayo ka sa Diyos, kahit mayaman ka pa, kung malayo ka sa Diyos at wala ka sa kalooban ng Diyos, kahit sikat ka pa, kung wala ka sa kalooban ng Diyos, kahit may kapangyarihan ka pa, kung wala ka sa kalooban ng Diyos, kahit lahat ng bagay sa mundong ito maranasan mo, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. So yan po ang gusto kong ipagdiinan sa atin ngayong umaga. Sapagkat sa kalagayan natin bilang mga kabataan, ninyo bilang mga kabataan, ba't ba na isasama ko yung sarili ko? Kayo nga lang pala ang kabataan, ano? So, ang punto ko po, marahil ngayon, maraming tumatakbo sa isip natin, mga bagay na pinapangarap natin, mga ambisyon natin sa buhay, mga kung saan talagang mula pagkabata gusto na nating maranasan. Again, let me say to you this morning, there is nothing evil na magkaroon tayo ng dream. There is nothing evil na magsikap tayo at may gusto tayong maabot. But make sure, aabutin mo yan sa kalagayang ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Because everything without God is nothing. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. So kaya mga kapatid, mga kabataan, let me now share with you this message, the whole duty of man. Tutukan muna po natin ang verses 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. So ginamit yung salitang conclusion. Pakinggan daw po natin ang kawakasan ng lahat, ang kalunduan ng lahat.
Alam natin na ang conclusion, ito po'y nasa hulihang bahagi ng lahat ng mga pagtalakay, ng lahat ng mga pinag-usapan, ng lahat ng mga naging paksa o masasabi nating usapin na kapag ka ilulundo ito, yung pong magiging lundo ng lahat, ito po ang tinatawag nating conclusion. So mula sa kabuuan, 12 chapters, ang sabi ng verse number 13, pakinggan nyo ngayon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. At ang sabi, for this is the whole duty of men. And in verse number 14, it is good to be reminded, young people, na ang sabi ng verse number 14, for God shall bring every work into judgment. Alam niyo po, yung salitang every work, ay kasing kahulugan ng salitang lahat. Diba? Lahat ng ating mga gawa. Okay? For God shall bring every work into judgment. At niliwanag po na ang ibig sabihin ng lahat. Yung mga bagay na tago, yung mga bagay na hindi hayag, yung mga bagay na mabuti, at maging ang mga bagay na masama. So kaya ngayong sandaling ito, it is good to be reminded na meron tayong dapat tingnan at pahalagahan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So this is about fearing God. Matakot ka sa Diyos. So ito ang unang binigyang pansin niya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Ang nakakalungkot sa ating panahon ngayon, obviously, napakarami pong maging mga kabataan na nabubuhay na hindi mo na makita yung takot nila sa Diyos. By the way, it is good to understand clearly if what is the idea of the word fear na ginamit ng writer. Nung sinabi niyang fear God, ang salitang fear dito ay hindi sa kaisipang fear na kagaya ng sa horror. Okay? Hindi yung hindi yung ganun takot. Okay? Halimbawa, may nakita kang kapwa mo young people, di ba yung mga ganun? Hindi yung ganun takot ang pinag-uusapan. Halimbawa, yung young lady natin, may nag-approach sa kanya na ipagpe-pray siya, di ba pagkatapos nun, ninervyos ka na, hindi yun yung takot na pinag-uusapan natin. So this is about reverential fear. Ang ibig sabihin nito, kasi ang emphasis natin sa unang puntos natin, fearing God, ito po yung message about reverence. Yung taas ng paggalang. This is about high regard. This is about respect. This is about revering God. Yung pong igalang mo ang Panginoon, bigyan mo siya ng honor, irespeto mo siya, at itong mga kapatid ay napakaganda na maintindihan po natin because in the Bible, it was emphasized, ito pong fear of God, napakahalaga nito. Diba? So sa takot sa Diyos, doon nagkakaroon ng kapantasan ang isang tao. Diba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meron pong mga example sa Bible na may tutukoy nating God-fearing. Ito po yung mga masasabi nating hindi makagawa ng masama dahil sa takot nila sa Diyos. Ito po mga kapatid, dahil sa taas ng pagkilala nila sa Diyos, yun po ang magandang mas mabigyan natin ng pansin. Kinikilala mo ba ang Diyos? Ginagalang mo ba ang Diyos? Pinararangalan mo ba ang Diyos? So ang idea ng takot dito is about reverence, na dahil sa taas ng pagkilala at galang mo sa Diyos, matatakot kang gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, matatakot ka na gumawa ng mga bagay na lihis sa kanyang kagustuhan, mga bagay na masama. Ito ang conclusion ng lahat ng bagay. For us to fear God. Amen? The reason why Job lived righteously because he is a God-fearing man. So kaya yung pagkatakot sa Diyos, meron pong mga kabataan na nakakalungkot, nagsasabing Kristiyano, pero kung ano-ano na ang mga pinaggagawa, pero walang kakaba-kaba. Kung ano-ano na ang pinaggagawa, para bang hindi kinikilala na may Diyos na nakakakita.
So mga Kristiyano, mga kabataan, I believe ang gawain ng Panginoon ng church natin ay mapagpapala kung tayo ay magkakaroon ng mga kabataan na merong matinding pagkatakot sa Diyos. Alam niyo po ba kapag ka ang member may takot sa Diyos, hindi na kailangan bantayan ng pastor yan. Diba? Hindi na kailangan mag-alala yung pastor dyan. Bakit? Mga kapatid, kasi kung maintindihan natin, higit kay pastor, higit kanino pa man, may Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. At kung may takot ka sa Diyos, pag alam mong masama, pag alam mong mali, pag alam mong lihis sa kanyang salita, hindi mo gagawin. Minsan nang dadamay ka pa ng iba O basta walang sabihan, gawin natin to. Diba? Try lang natin. Alam nyo, kaya napakahalagang may Biblia, kaya napakahalagang may church, kaya napakahalagang may pastor para gabayan tayo, para maintindihan natin kung ano ang mga do's and don'ts, kung ano ang mga sinasabi ng Bible na hindi marapat sa mga Kristiyano, at kung may takot ka sa Diyos, pag alam mong mali, hindi mo gagawin. Kaya yung pagkatakot sa Diyos, pipigil sa inyo sa kasamaan yan. Yung pagkatakot nyo sa Diyos, pipigil sa inyo sa maling gagawin. So this is about fearing God. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Alam nyo, yan na po ang magkaugnay. Pagka ikaw ay may takot sa Diyos, siguradong susunod ka sa Kanya. Tama? Okay, eto po. Hindi ba minsan sa mga magulang natin, pag nag-uutos sa atin noon, makinig kayo kasi may mga anak tayo na parang, sabi nga ng magulang, alam mo yung anak ko, natutuwa ako, parang sundalo yung anak ko. Grabe ano pong sundalo? Laging handa? Hindi, sundalo. Yung tuwing uutusan mo, padyak ng padyak yan, ako na naman, ako na naman, ako na naman, ako na naman. Diba? Sundalong-sundalo talaga, no? Oo, sundalong-sundalo talaga. Walang panahong inutusan ko yung anak ko na hindi nagmamarcha. Ako na naman, hindi dapat si ate, dapat si kuya, di ba? Sundalong-sundalo Mga kapatid, alam nyo, kung mataas ang galang nyo at pagkilala nyo sa magulang nyo, hindi kayo magdadabog at hindi kayo papadyak, magrereklamo at mga anak, naririnig nyo ba ako? Meron bang mga sundalo dito? Yung iba nga dapat pumapadyak lang Yung iba hindi lang pumapadyak, nananadyak pa Di ba? Ikaw naman dyan, wala ka naman ginagawa dyan, ikaw naman dyan. Grabe! Ito ba'y nangyayari sa tunay na buhay? Sino ang mga gumaganap? Baka mamaya ikaw pa ang bida dito sa sinasabi ko, ha? Baka ikaw ang lead role. Di ba? Bishop, ako po yun. Ako po yung marcha ng marcha. Ako rin po yung tadyak ng tadyak. Alam nyo kami magkapatid, si Aida at saka ako, kasi bunso siya, tapos ako po yung pangalawa, magkasunod po kami. Pagka po kami inutusan ng magulang namin noon, unbeliever pa kami nito unbeliever pa kami. Turuan kami niyan, turuan. Tapos pagka nanalo yung isa, halimbawa parang mangiinis pa siya, yan, ikaw ang nautusan. Yung gano'n. Alam nyo, pagka natalikod ang nanay ko, sisimplihan ko, kukutusan ko yun. Di ba, ganyan. Pero alam mo, ang ganti naman niya sa akin, pagkaliit-liit na kurot na ganyan, grabe yan. Kaya nung time namin ni Aida, naku, maniwala kayo, ang dami ko pong maliliit na kurot. Siya naman talagang busog siya sa kutos sa akin, Kasi nung bata ako, yun ang problema ko. Yung hindi talaga masunurin sa magulang. Pero nung maging Kristiyano ako, yun ang isa sa pinakamatinding pagbabago na ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi nung maging Kristiyano ako, na-realize ako na bukod sa Diyos, ang isa sa dapat pakamahalin natin, mga magulang natin. Sipin mo, pinag-aral ka, tapos pagka uutusan ka, kung makapadyak ka, wakas, di ba? Kung makapagsalita ka, kung makapagreklamo ka. Di ba? Yun nga ang sabi nung isang kaibigan kong pastor, alam mo, magaling kang mag-abogado. Bakit? Ang galing mo sumagot at mga twiran sa nanay mo. Di ba? Grabe, no? Alam mo, positive, negative pala yun. But I praise God, binago niya ako.
At ang narealize ko, kung mahal mo at kinikilala mo ang magulang mo, hindi pilitan ang pagsunod. So kung may takot tayo sa Diyos, kung may galang tayo sa Diyos, tutugon lang tayo. Susunod lang tayo. So ang second point natin is about following God. Fear God and keep His commandments. Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin, reverence po yan. Igagalang mo siya, kikilalanin mo siya, bibigyan mo siya ng mataas na parangal, bilang Diyos mo siya, yun po ang dapat. At ang katibayan nito, susundin mo siya. Tutugon ka lang sa Kanya. So kung ang una natin is about reverence, the second point is about response. Yes. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong tumugon. And if God is calling you, huwag mong ipilit yung kurso na gusto mo lang. Huwag mong ipilit yung ambition mo lang. Ang kaibahan ng Kristiyano, sa conclusion, ang dapat daw, matakot ka sa Diyos, meaning, kilalanin mo ang Diyos, igalang mo ang Diyos, parangalan mo ang Diyos, at sundin mo siya. So kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, ito ang duty natin na sumunod tayo sa tawag ng Panginoon. Ngayon po, ang sabi kanina, more than 600 tayo. Hindi naman ako naniniwala na sa 600 na mahigit na mga nakikinig sa akin ngayon, kasama pa yung nasa online. Hindi naman ako naniniwala na lahat kayo for secular course, for secular job. I believe may mga tinatawag sa atin ng Panginoon. At kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, dapat tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. Nung panahon ko, mga 500 campers yan. 500 campers yan. And then the American preacher stood up and he preached the message, why the laborers are few. And he used Matthew chapter 9, verses 35 to 38. And as I listened to his preaching, the Holy Spirit is working and convicting me, so I am responding. Nahandun ako sa bandang likuran. 500 kaming nakikinig. Pero sa preaching ng pastor, particularly sa kanyang punto, na the reason why the laborers are few, because few are willing, doon sa aking kinaupuan sa likod, ako ay medyo, gusto ko naman okay naman handa naman ako sumunod without me knowing that God is already calling me. And you know what? Nung humingi ng invitation at first, medyo nag-contemplate ako. Nadaig ako ng hiya. Natakot akong lumapit. Pero alam nyo, hindi ako tinigilan ng Panginoon. Nung kinagabihan, the same concept, the same idea, the Holy Spirit with strong conviction, talagang gumawa sa buhay ko. And then, wala na akong magawa kundi lumapit sa harapan. At mula noon hanggang ngayon, wala akong regret na nag-respond ako sa tawag ng Panginoon. Now, individually, as believers in Christ, alam niyo po, dapat sumusunod tayo kung ano kalooban ng Diyos. Young people, pakinggan yung mabuti ito. Minsan nakala mo, magiging masaya ka dahil nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. You know what I found out? You know what I realized in my life being a believer? If you are a genuine believer, it is not true na ang saya, yung magawa mo lahat ng gusto mong gawin. Hindi totoo yan. Kasinungalingan ng dyablo yan. Kaya nga yung iba, iniinggit tayo Tingnan mo, pumunta ka sa church na yan. Tingnan mo ngayon, hindi mo pwedeng gawin to, hindi mo magawa ito. Pero tingnan mo, kami ang laya-laya namin. Kaya nga sa Bible, may paalala fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. Iniinggit tayo ng mga tao sa mundo. Sila raw malaya. Hindi sila obligadong pupunta ng church. Hindi sila obligadong magbihis ng kung anong magagandang damit o maayos na damit. Hindi sila obligado na kung saan puro na lang soul winning, puro na lang paglilingkod, puro basa ng Bible. Ang sarap-sarap kaya ng buhay na ang laya-laya mo. Gusto mong uminom, makakainom ka. Gusto mong magbisyo, makakabisyo ka. Gusto mo ng kalayawan, magagawa mo. Masaya kami. Pero ang totoo,
totoo nun, kaya hindi sila magkandatuto, hindi nila talaga ma-reach yung level na magiging masaya sila. Because everything in this world cannot satisfy everyone. Mga kapatid, only God can satisfy us. Kaya kung talagang ikaw ay Kristiyano, ang pinakamasayang buhay, yung alam mo na nasusunod mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Young people, nararanasan nyo ba to? Yung bang medyo pag alam mong nakasusuway ka sa Diyos, kahit wala namang naninita sa iyo, parang hindi ka mapakali. Naranasan nyo ba ito na nalagay kayo doon sa sitwasyon na walang ibang nakakakita sa inyo? Pero dahil sa kung ano yung salita ng Diyos na napakinggan nyo, kung ano yung katotohanan na aware kayo, alam nyo bang kahit walang nakakakita sa inyo, hindi kayo mapakali, tingin kayo ng tingin sa, di ba? And then, parang alam nyo po, conviction, bagabag po at conviction ng banal na Espiritu yan. It is a good indication that you really have the Holy Spirit in you. And it is also good na tayo ay makinig sa bagabag ng banal na Espiritu. Kaya nga, minsan nagtatanungan pa tayo talaga bang masamang maglasing? Talaga bang, di itanong mo, kung si Jesus Christ ba yan, maglalasing ba yan? Diba? Kung si Jesus Christ ba yan, magsusugal ba yan? So kung ang banal na Espiritu nasa sa atin, titiyakin ko po sa inyo na yung banal na Espiritu na yan ang magkukonvict sa atin sa mga mali. So matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanya. Be responsive, mga kapatid. Pag tinatawag ka ng Diyos ngayon, didiretsuhin ko sa iyo. Yan ang magiging susi para maging masaya ang buhay mo, para pagpalain ka. Alam niyo po, hindi madaling magpastor. Di ba? Hindi po madali ang maging pastor. Kaya nga dapat, ang isa sa na-appreciate nyo sa buhay nyo, yung pastor ninyo Diba? Because to pastor a church is not an easy task. It is not an easy thing. Napakabigat ng responsibilidad. Diba? Kaya dapat na-appreciate natin na may pastor tayo. Pero alam nyo po, kahit ang hirap-hirap magpastor, kung merong pinakamasayang tao sa mundo, pastor. Alam nyo kung bakit? Kasi sumunod kami sa tawag ng Panginoon. Kaya kahit gaano kahirap ang pagpapastor, hindi ko ipagpapalit ang kalagayang ito sa kalagayan ng mga tao na kung saan pinaniniwala nilang mas masaya sa ganito, mas masaya sa ganon. Mga Kristiyano, walang pinakamasayang kalagayan ng isang tunay na Kristiyano, kundi yung kalagayan na alam mo na nasusunod mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya kahit hindi ka nakakasama ng mga kaklase mo sa labas, sa mga bagay ng kalayawan, hindi mo dapat palungkutin ang sarili mo. Bakit? Sapagkat lahat ng yun tinatry nilang gawin, thinking na magiging masaya sila. Samantalang ikaw, kahit di mo gawin yan, ang saya-saya ng buhay na ikaw ay nasa Panginoon. Ang saya-saya ng buhay na may lakas at kapangyarihang kalaban sa kasalanan, na may lakas at kapangyarihang kalaban sa bisyo, at kaya mong tanggihan ang alam mong mga bagay na masasama. Pero alam mo, sila mga alipin. Pag hinatak ng kamunduhan, sunod-sunuran lang. Diba? Pag inalok ng bisyo, hindi makatanggi. Pero ikaw, dahil may takot ka sa Diyos, sumusunod ka sa Kanyang utos, may lakas at kapangyarihan tayo. Amen? Para ito ay ating matanggihan. So this is about fearing God. The emphasis is about reverence. Number 2 is about, this is about following God. Okay? Ang emphasis natin, response. And then thirdly, this is about faithfulness to God. Katapatan sa Diyos. And our emphasis is about readiness. Humanda tayo. Alam niyo po, ang paghahanda ay napakahalaga sa lahat ng bagay. Diba? Kapag ka po may worship, ihanda mo ang sarili mo sa pagsamba. Kapag ka may mga activity, ikasama mo yung sarili mo sa activity. Kapag ka susugod ka sa laban, ihanda mo ang sarili mo sa laban. Kapag ka papasok ka sa business, ihanda mo ang sarili mo sa business. In everything, it is good na maihanda natin ang sarili natin. Pero deeper than that, kung meron tayong dapat pinaghahandaan bilang Kristiyano, are you listening?
Kung meron tayong dapat paghandaan, ito yung takdang panahon na Kristiyano, haharap tayo sa Diyos upang magbigay sulit, upang managot sa Diyos. Kaya yung akala mo, hindi nakita ni pastor, yung naitago mo sa napakaraming kapatiran, kung akala mo, lusot ka, ligtas ka, nagkakamali ka, sapagkat walang panahon, sapagkat walang sitwasyon, walang anumang ginawa mo na nakatakas at hindi nakita ng mata ng siyang magbibigay sulit ka sa harapan niya. Yan ay ang Diyos. For God shall bring every work into judgment of every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Gaano kadalas na tuwan-tuwa ka dahil nakalusot ka? Diba? Isipin mo, may karelasyon na akong unbeliever, pero ni isa sa mga kasamahan ko walang nakakaalam. Kagaganyan mo isang araw, hindi mo maitatago, buntis ka, nadisgrasya ka. Yan ang bunga ng katatago mo. Ang pinakamalala nito, kung kalalaki mong tao, nabuntis ka. Di ba? Yun ang lalong nakaka-nervyos niyan. Di ba delikado yun? Either nabuntis ka o nakabuntis ka ng hindi sa tamang paraan at hindi sa kalooban ng Diyos, pananagutan mo yan. Kaya alam niyo po, ang pinakamataas na antas ng espiritualidad, yung nabubuhay ka hindi sa mata ng kahit nino. Ang pinakamataas na antas ng espiritualidad, yung alam mo na ikaw ay hayag sa mata ng Diyos. Higit kanino pa man. Nakalusot ka kay pastor, nakalusot ka sa discipler mo, nakalusot ka kay kapatid, nakalusot ka sa kaibigan mo sa church, pero hindi ka makakalusot sa Diyos. At isang araw, ang sabi ng Bible, haharapin mo yan. Why? For God shall bring every work into judgment. Diba? Alam niyo po yung judgment seat of Christ. Pagka inaral niyo po sa eschatology, ang isa sa mangyayari po, kasi exciting yung aagawin ka ng Panginoon di ba? Yung aagawin ka ng Panginoon Pero maganda sana sa pag-agaw ng Panginoon, hindi ka naagaw sa kung ano-anong sitwasyon, di ba? Mamaya, nung inagaw ka, nasa backsliding ka. Nung inagaw ka, nasa maling kasama ka. Nung inagaw ka, maganda po, inagaw ka ng Diyos na kung saan, kahit alam mong bigla ang pag-agaw ng Diyos, inabutan ka na matapat sa Panginoon. Amen? So, ang message natin is about faithfulness. This is the whole duty of man, to fear God, mga kapatid. This is the whole duty of man, to follow God. This is the whole duty of man, to be faithful to God. Why? Because one day, we will stand before God to give an account to God. One day or someday, Judgment Day. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. Di ba the idea is the same? Ang teksto natin, Old Testament. Ang sinasabi ko sa inyo, sa New Testament, sabi niya sa mga taga-Korinto, lahat tayo, referring to all believers, because the judgment seat of Christ, it is the kind of judgment designed by God only for the believers. Diba? Kasi may mga iba't ibang judgment sa Bible Marami pong mga judgment na itinuturo sa Bible. Pero sa atin po, yung two highlighted judgment, ito po yung judgment seat of Christ para sa believer po yan.
At yung pong great white throne judgment para sa mga unsaved yan, para sa mga unbeliever po yan. Revelation chapter 20 verses 14 and 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, yan po yung great white throne judgment. Pero ito pong 2 Corinthians 5:10, ito po yung bima judgment. Ang dapat sana sa tanawing yon, masaya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang magkaiba sa judgment na ito, yung Great White Throne Judgment, parusahan. Samantalang yung pong bima judgment or yung judgment seat of Christ, gantimpalaan. Ibig sabihin, dapat masayang tanawin yan na lahat ng mga nagtapat na Kristiyano, na lahat ng mananampalataya, mga kabataang aktibo, mga kabataang very useful, mga kabataang fruitful, mga kabataan na very much involved sa ministry, nagpakatapat sa Panginoon, pagharap natin sa Panginoon, sa judgment seat of Christ, we will be rewarded. Amen? Yun dapat ang tanawin. Alam niyo, magiging lungkot ng judgment seat of Christ? Oo, kasama ka nga dahil Christian ka eh. Pero ang tanong, gagantimpalaan ka ba? Diba? Sa Psalm chapter 1, kung may nakakakabisa sa inyo, sabayan niyo ako ha, the whole chapter. Psalm chapter 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So merong judgment na tinukoy dyan na hindi kasama yung mga unbeliever. Ito po yung mga righteous sa idea ng mga mananampalataya na tatayo sa harapan ng Panginoon. So kaya ang emphasis natin is readiness. Doon po sa fearing God, reverence. Igalang mo ang Diyos. Magkaroon ka ng mataas na paggalang sa Diyos. Sa Romans chapter 1, mga nilapastangan nila ang Diyos. Isinaisang tabi nila ang Diyos. Na merong disenyo ang Diyos, sinira nila. Mas pinili nila ang mga kasamaan. Mas pinili nila ang mga kalikuan kaysa sa katuwiran. Yan po ang kinaputan ng Diyos. For the wrath of God is revealed from heaven. Sa lahat ng yan, ungodliness, unrighteousness of men, who holds the truth in unrighteousness. At ang sabi, kasi kilala nila ang Diyos. Diba? When they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Yung ba nagmatalino, professing themselves to be wise, they became fools. Yung imbis na ang sinasamba, yung Creator, ang sinamba yung mga creation. So likong-liko yan, mga kapatid. Diba? So kaya yung pong kabaluktutan at kalikuan ng tao, dapat hindi nakikita sa mga Kristiyano yan. The whole duty of man is to fear God. The whole duty of man is to follow God. The whole duty of man is to be faithful to God. This is about fearing God, following God, and faithfulness to God. This is about our reverence, our response, and our readiness. Make sure, young people, na handa tayong tatayo sa harapan ng Panginoon. Di ba? Sometimes alam natin yung doctrine, pero hindi tayo handa at kasado doon sa doctrine na alam natin. Kaya nga, gusto ko pong bigyang pansin po ito. Alam niyo po ba na ang message na ito, pag tiningnan niyo po ang context ng Ecclesiastes chapter 12, lumalabas po ang tinukoy mga kabataan eh. Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth. So merong task, merong time, at merong truth na nakapaloob dito. Yung task, alalahanin mo ang lumikha.
Yung time now. Hindi pag matanda ka na. Sabi nga ni Pastor, hindi kung kailan ubus na ang ngipin mo. Hindi kung kailan uugod-ugod ka na. Hindi kung kailan napakatindi na ng karamdaman mo. Now is the best time for you. Now is the right time for you to remember the Creator, to serve God, to fear God, to follow God, and to be faithful to God. Amen? Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya gusto ko pong tapusin ang mensaheng ito sa mahalagang paalala. Angatan niyo po yung chapter 11. Alam niyo po bang bago chapter 12, chapter 11 muna? Alam niyo ba yan? Opo, mga minamahal. Yan ang mga lalim na kailangang matutunan niyo sa pag-aaral ng Bible. Alam niyo kung ano yung pagkakasunod-sunod. So sa naging pagsusunog ko ng tuktok, ang na-realize ko, bago chapter 12, chapter 11 muna. Grabing lalim nito, So yung iba sa lalim, hindi maintindihan. Nakatanga siya, nakatunga nga siya, ano yun? Ano yung ibig sabihin? Wala pong kailangang ipaliwanag ng matindi doon. Basta bago 12, 11 muna. Okay? So sige po. Ito ang sabi ng verse number 9 ng chapter 11. Verse number 9. Nakakasunod po kayo? O, kayo po bang mga nasa online, nakakasunod po ba kayo? O, kayong mga nandyan sa room sa ibaba, nakakasunod po ba kayo? Okay, ganito po ang sabi ng verse number 9. Rejoice, O young men. O baka tumakas yung mga babae. Man, ang tinukoy dyan. Diba? Mga kabataan, rejoice, O young men, in thy youth. And let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart. Pagka inunawa niyong mabuti, ang sinasabi ng writer, i-enjoy mo ang iyong buhay bilang kabataan. Gawin mo kung ano yung gusto ng puso mo. Kaya lang, ito yung paalala niya. And in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, hello, God will bring thee into judgment. Para bang sinasabi niya, sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Sige, ipilit mo yung mga gusto mo. Sige, magpakasaya ka dyan. Pero ito tatandaan mo lahat ng yan, pananagutan mo. So kaya, sa paglulundo po natin sa message, magandang paalala, always realize your choice. Diba? Pwede kang magpasya ng gusto mong gawin. Pero dapat ma-realize mo, saan ako dadalhin itong desisyon na to? Di ba? Kahit naman pinipreach ng pastor yan pwede mo pa rin ipilit ang gusto mo Pwede ka pa rin makipagrelasyon sa maling relasyon Pwede ka pa rin magsuot ng hindi tamang damit Pero anong magiging resulta niyan? Anong magiging epekto niyan? Saan ka dadalhin niyan? Dahil hindi ka ayos magdamit. Naging kanasa-nasa ka sa iba hanggang sa na-obsess yung iba sa'yo at ginawang ka ng masama. May sisisihin ka bang iba? O hindi po, kapag ka po yan talagang manyakis, kahit nakabalot ka. Okay? Isipin mo, nakabalot ka na pala pag manyakis, pag nanasaan ka tapos hindi ka pa magbabalot. Diba? Ang galing mga tuwira ng iba. Kahit maiksi ang suot ko, kung hindi po manyakis yan, kaya wag ako sisihin nyo siya. Hindi ko naman sinisisi ikaw. Pinagmamalasakitan lang kita. Hindi po kasi kahit naman ang haba-haba ng suot ko, kung talagang manyakis yan po, pwede pa rin yung pagnasahan ako. Di ba? Di yun ngayon ang isipin mo. Na kahit mahaba na pala suot mo, pag nanasahan ka niyan, di lalo na pag maiksi suot mo. Kaya iayos mo na yung suot mo, amen? Para kapag ka nagsisihan, siya lang ang sisisihin. Hindi sasabing, kaya ka naman kasi, di ba? Kaya ka naman talaga pinagtangkaan yan Kasi naman yung damit mo talagang parang nag-aanyaya Di ba? Kung balot na balot ka na, ginawan ka pa ng ganon, di, lusot ka na doon sa isa, balot na balot po ako, hindi ko nga hinayaang makita niya kahit isa sa mga kuko ko. Di ba? Pwede kang magbihis ng gusto mo.
pwede ka makipagrelasyon ng mali. But know thou that God will bring thee into judgment. Pananagutan mo yan. So kaya huwag kayong masyadong gumamit ng kalayaan. Mas maganda, ang kalayaan natin, maging kalayaan natin sa Panginoong Jesucristo. So realize your choice. Sabi niya, rejoice, O young men, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. So verse number 10, therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. So, realize your choice, remove crookedness. Diba? Alisin mo yung mga alam mong masama. Tanggalin mo yung alam mong mali. Yung mga liko. And then, verse number 1 ng chapter 12, remember thy Creator. Realize your choice, remove crookedness in your life, and remember thy Creator. Bakit? Balik tayo sa teksto. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ladies and gentlemen, young people, sa bawat isang nakikinig ngayon, this is the whole duty of man. Ano po yan? Fearing God, following God, and faithfulness to God. Yumuko tayong lahat at pumikit.